Kabanata 11. Bakit hindi ka kumatok sa pinto nang pumasok ka sa opisina ng CEO? Paano ka tinuruan ni Yulia noon? Galit na saway ni Yvonne. Ang pinuno ng departamento ng produksyon, si Alan, ay walang oras na mag-abala tungkol dito. Nagmamadali siyang nagulat, MS. Si Sue, isang napakahalagang supplier na tumawag para wakasan ang kontrata sa amin. Pagkatapos ay lumipat sa ibang supplier. Don't tell me hindi ka makakabili ng materials kahit may pera ka. Walang pakialam na sabi ni Yvonne. Napatulala si Alan nang marinig yun. MS. Si Sue, ang supplier, ang nag-iisang gumagawa ng pambihirang gintong sinulid sa bansa. Dahil maliit ang dami. Hindi ba ang Kerim Fashion ay isang manufacturer ng mga damit at skincare products? Bakit kailangan natin ang mga bihirang gintong sinulid na materyales? Hanggang sa sandaling iyon, ay nagsimulang mag-alala si Yvonne at pinapansin ito. Paliwanag ni Alan, MS. Sue, malamang na hindi mo alam ito dahil bago ka lang dito. Mahigit 10 araw na ang nakalipas. Nakita ni Cynthia o Mrs. Crawford, ang asawa ng pinakakilalang lalaki sa Cloudtopia, ang aming disenyo para sa patimpalak ng fashion at nagustuhan niya ito. Hiniling niya sa kanyang sekretarya na mag-order at hiniling na gawin ang parehong damit ayon sa kanyang laki. Sa ngayon, halos kumpleto na ang damit. Pero isang huling hakbang na lang ang natitira, iyon ay, magdagdag ng gintong trim na may pambihirang gintong sinulid. Bukas ang deadline. Malaking problema ang ibibigay sa atin kapag biglang nagbago ang isip ng supplier ng gintong sinulid na huwag na tayong mag-supply. Nagpatuloy si Alan. Ano? Isang damit para kay Mrs. Crawford. Labis na nagdilim ang mukha ni Yvonne. Hindi niya akalain na sa sandaling magsimula na siya sa trabaho ay magkakaroon siya ng ganoong kalaking problema. Si Cynthia, ang asawa ng pinakakilalang lalaki mula sa Cloudtopia, ay hindi isang taong maaari niyang pagtripan. Maaaring magsara ang Kerim Fashion kung hindi nila may hahatid ang damit bukas. Ang mga taong sinusubukang i-curry ang lasa ni Cynthia ay maaaring magtanong sa kanila. Bilang taong namamahala sa Kerim Fashion, alam ni Yvonne na siya ay nasa malaking problema. Bilasan mo. Tawagan ang supplier ng gintong sinulid ngayon. Ako na mismo ang kakausap sa kanya. Nagmamadaling sabi ni Yvonne. Mabilis na kinuha ni Alan ang kanyang telepono at tinawagan si Mr. Lewis. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, sumagot si Yvonne na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Hello, Mr. Lewis. Ako si Yvonne Sue, ang bagong CEO ng Kerim Fashion. Nasaan si Yulia? Tawagan mo si Yulia kung may sasabihin ka sa akin. Hindi ako makikipag-usap sa iba. Bang! Ibinaba ang telepono. Nang marinig iyon ay natigilan si Yvonne. Hindi niya akalain na si Yulia lang ang nakikilala ng kabilang partido at hindi siya siniseryoso, ang bagong hinirang na CEO. Damn it! Akala ba niya mas magaling si Yulia sa akin? Nagmura si Yvonne at gustong tumawag ulit at makipagtalo. MS Sue. Nabalitaan ko na si Mr. Lewis ay isang taong may background sa militar. Baka mas magalang ka. Sinubukang magpayo ni Alan nang makita niya ang gagawin ni Yvonne. Isang military background. Bumilis ang tibok ng puso ni Yvonne nang marinig iyon. Gayunpaman, pinindot pa rin niya ang redial button. Gayunpaman, tila na block ni G. Lewis ang kanyang numero. Damn it! Ano ba ang nangyayari? Ngayon ko lang kinuha ang kumpanya. Galit na galit si Yvonne. MS. Sue, hindi ba sinabi ni Mr. Lewis na kakausapin lang niya si MS Yulia Sue? May puwang pa para sa negosasyon. Bakit hindi? Nakuha ko. Bago pa matapos ni Alan ang kanyang sasabihin, biglang tumawa ng masama si Yvonne. Yulia, ang asong iyon. Dapat may relasyon siya kay Mr. Lewis. Nagalit siya na pinalitan ko siya kaya hiniling niya kay Mr. Lewis na i-terminate ang kontrata ng kusa. Damn it! Tatawagan ko ang asong iyon. Ngayon din. Kinuha ni Yvonne ang phone niya at tinawagan ang number ni Yulia. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, si Yvonne ay nagalit, ******.
How dare you hook up with the supplier and make things difficult for me on purpose? Wala itong kinalaman kay Yulia. Ako ang nagpapahirap sa'yo. Ang malamig na boses ni Alexander ay nanggaling sa kabilang linya. Natigilan si Ivan at nagtanong, bakit ka nariyan? Nasaan si Yulia? Ivan, hindi ka ba natuto sa 2 sampal kahapon? Ngumisi si Alexander. Nang marinig iyon, napaawang ang sulok ng bibig ni Ivan, at agad siyang nakaramdam ng kirot sa mukha. Bang! Muling ibinaba ang telepono. Damn it! Ang lakas ng loob niyang ibinaba ang phone ko. Galit na galit si Ivan. Narinig mo ba yun? Hindi man lang nang ahas ang iyong dating amo na sagutin ang tawag ko at humiling sa isang call una na kausapin ako. Sinisikap niyang maging sanhi. Nang malaking problema ang Karim Fashion. Sigaw ni Ivan kay Alan pagkababa niya ng phone niya. Nang marinig iyon, napatulala si Alan. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kumpanya, mabilis niyang iminungkahi, Ms. Su, ipaalam natin. Kay Madam Su. Baka may paraan siya. Lumabas ka muna. Tatawagan ko si Lola. Hindi nang ahas si Ivan na mag-isa ang responsibilidad. Sa sandaling sinagot ni Madam Su ang tawag, umiiyak na nagreklamo si Ivan at sinira si Yulia. Pagkatapos ay tinanong niya si Madam Su kung ano ang gagawin. Bukas ang takdang petsa at ang kabilang partido ang big shot na hindi kayang guluhin ng pamilya Su. Nang marinig iyon, natakot si Madam Su kaya nanginginig. Ipinakita ng grand retirement ceremony kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Mula sa Cloudtopia. Kung walang gintong sinulid, hindi tiyak kung makakaligtas ang pamilya Su kung hindi nila may hatid ang damit bukas. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Yulia ay gusto niyang bumalik sa kumpanya. Tawagan siya at sabihin sa kanya na pumayag akong bumalik siya sa trabaho. Maaari siyang magpatuloy sa kanyang orihinal na posisyon at ikaw ay ibinaba sa Deputy CEO. Siya pa rin ang namamahala sa kumpanya at ihahatid ang damit sa oras. Sabi ni Madam Su matapos mag-isip sandali. Lola, paano ko siya hahayaang pumalit sa akin? Pabulaanan ni Ivan. Nonetheless, Madam Su reprimanded, it's not the time to think about that. Tawagan mo na si Yulia. Kailangan ko ring tawagan si Lincoln. Okay. No choice si Ivan. Binaba niya ang tawag at muling tinawagan si Yulia. Yulia, pinabalik ka ni Lola sa kumpanya para magtrabaho. Tinanggap mo ang order ng damit at dapat mong panagutan. Ito. May sakit si Yulia, sagot ni Alexander. Nang marinig muli ang boses ni Alexander, nagngangalit si Ivan. Damn it, Alexander. Hilingin kay Yulia na sagutin ang telepono. Well, hilingin mo kay Madam Su at Charles na sumama sa inyo para personal na humingi ng tawad kung gusto mong bumalik si Yulia sa kumpanya. Kung hindi, masisiguro kong malugi ang pamilya Su bago ang seremonya ng pagre-retiro. Ngumisi si Alexander. Pagkasabi. Noon ay ibinaba ni Alexander ang telepono at pinatay ito. Bakit mo kinuha ang phone ko? Pagkatapos magpalat para kay Lola, tinanong ni Yulia kung kailan siya lalabas. Tumawag si Ivan at hiniling na bumalik ka sa trabaho, casual na sagot ni Alexander. Nang marinig iyon, nagulat si Yulia. Nagbago ba ang isip ni Lola? Siguro. Talaga. Pagkatapos ay tulungan mo akong ipadala si Lola sa kindergarten. Kailangan kong bumalik sa trabaho ngayon, sagot ni Yulia. Pero tinanggihan ko siya para sa iyo ngayon lang, sabi muli ni Alexander. Ano? Napabulala si Yulia, bakit ka tumanggi nang hindi ako tinatanong? Alam mo ba na kapag pinayagan ako ni Lola na bumalik sa kumpanya? Para magtrabaho, hindi niya tayo itataboy. Chapter 12. Yulia, bakit ang inosente mo? Maging ang atake sa puso ng iyong ama ay hindi nagbago ang kanyang isip. Ano ang iniisip mo na? Tatalikuran na niya ang pag-iingay sa pamilya ng Wexler ngayon. May nangyari siguro sa kumpanya at hindi kinaya ni Ivan. Kaya naman nagmamadali silang hilingin muli sa iyo. Gusto nilang ikaw ang sisihin, nakangusong sabi ni Alexander. Kung ganoon, bilang dating CEO ng kumpanya, hindi ba dapat tumulong ako kapag nagkakaproblema ang kumpanya?
Kung tutuusin, wala namang magandang naidudulot sa akin kung may mangyari sa pamilya Su, nag-aalangan na sabi ni Yulia. Well, kung pipilitin mong tumulong, maghintay hanggang dumating sila para sa iyo. Iniisip ba talaga nila na magagawa nila ang lahat ng gusto nila? Ngumuso si Alexander. Pero, gawin mo lang ang sinabi ko. Gabi na. Papuntahin muna natin si Lola sa kindergarten. Pagkasabi nun, binuhat ni Alexander si Lolo at lumabas ng pinto. No choice si Yulia kundi sundan siya. Nang makarating silang tatlo sa gate, nakasalubong nila sina Lincoln at Betty na kagagaling lang sa kanilang morning walk. Yulia, tumawag ang lola mo kanina at hiniling na bumalik ka sa trabaho. Tanong ni Lincoln. Parang excited siya. Tinawag ka rin ba ni Lola? Tanong ni Yulia. Siguro tama si Alexander. May nangyari siguro sa Kerim Fashion. Kung hindi, hindi tatawagan ni Lola ang lahat ng ganoon kasabik, pagtataka niya. Kung ganoon, bakit nakatayo ka pa dyan? Magpalat ka na at magtrabaho ka na. Udyok ni Betty. Pilit na ngumiti si Yulia at may gustong sabihin ngunit sumabad si Alexander, na nakatayo sa tabi niya. Well, sinabi ko kay Yulia na hintayin si Sue, Charles, at Ivan na dumating para makiusap sa kanya bago bumalik. Nang marinig iyon, parehong nagulat sina Lincoln at Betty. Ano? Hintayin mong dumating sila para magmakaawa kay Yulia. Ano ang sinasabi niya? Hingal sila. Alexander, sino ka sa tingin mo? How dare you interfere in our family affairs? Tinawag ni inay si Lincoln at pinabalik si Yulia. Sa trabaho, ibig sabihin ay hindi niya tayo papaalisin. Alam mo ba ang kahihinatnan kung gagawin mo ito? Nagalit si Betty. Magtiwala ka sa akin. Darating sila, kalmadong sabi ni Alexander at sumakay sa kotse habang nakaakbay si Lola. Sinisikap ba niyang ipasok tayo sa gulo? Nang makitang pinaalis ni Yulia ang kanyang sasakyan, galit na galit si Betty kaya napatadyakan niya ang kanyang mga paa. May paraan ba talaga siya para mapunta sina inay at Charles? Nagtaka si Lincoln. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Betty ang mapangiti, tumigil ka na sa pangangarap. Simula nang kinuha ni inay ang kumpanya, si Charles at ang pamilya na lang niya ang nakikita niya. Hinding-hindi niya sineryoso kayo ni Yulia. Anak ka rin niya, pero tingnan mo ang ginawa mo. Sinimulan muli ni Betty. Nasisihin si Lincoln. Tila nadismaya si Lincoln at lalong naiinis kay Alexander. Matapos ipadala si Lola sa paaralan, nakakunot ang noo ni Yulia habang ini-scroll ang mouse, tinitingnan ang mga hiring advertisement sa screen ng computer. Hindi niya akalain na darating ang kanyang lola para makiusap na bumalik na siya sa trabaho. Nawala ang pag-asa niyang makabalik sa trabaho ng tanggihan ni Alexander ang alok. Wala siyang choice kundi maghanap ng paraan para sa kanyang sarili ng maaga. Sa kabilang banda, si Alexander, ang nagsimula ng lahat, ay kalmadong umupo sa isang tabi at naglaro sa kanyang mobile phone. Nang makita iyon, galit na galit si Yulia na gusto niyang ihagis ang ashtray sa coffee table sa ulo nito. Gayunpaman, bagamat walang ingat si Alexander, palagi siyang tumatayo at pinuprotektahan si Yulia ng walang anumang dahilan. Walang magawa si Yulia kundi bumantong hininga. Namimitas sina Lincoln at Betty ng mga berdeng paminta sa maliit na hardin ng gulay nang huminto ang isang itim na BMW sa tarangkahan ng kanilang bahay. Dalawang tao ang lumabas sa sasakyan. Sila Ivan at Charles. Charles at Ivan. Nandito talaga sila. Bulalas ni Lincoln. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang mga kampana. Nandito din si Mama. Hindi makapaniwalang tanong ni Betty. Pagkababa ni na Charles at Ivan sa sasakyan, binuksan ni Charles ang pinto sa likod at tinulungang makababa si Madam Sue. Mom, bakit ka nandito? Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Nagulat si Lincoln. Hindi napigilan ni Betty ang tumango rin. Tama si Lincoln. Hindi mo kailangang pumunta ng personal. Gayunpaman, sinulyapan sila ni Madam Sue at nagtanong, nasaan si Yulia? Balita ko may sakit siya. Nagulat si Lincoln. Si Yulia ay abala sa paghahanap ng trabaho sa sala.
Paano kung malaman ni inay na nagkunwari siyang may sakit? Napabuntong hininga siya. Hindi nagsinungaling si Yulia. Ideya siguro ni Alexander. Yulia, nabalitaan ni Lola na ikaw ay may sakit at narito upang makita ka. Sigaw ni Betty. Gusto niya munang magparamdam kay Yulia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas kaagad si Alexander at sinabing, walang sakit si Yulia. Naghahanap siya ng trabaho online ngayon. Damn it! Halos matakot si Lincoln at Betty sa sinabi ni Alexander. Alexander, umalis ka dito. Siya ang nagsabi na may sakit si Yulia noong una. Paano siya makakabalik sa kanyang mga sinabi? Sisirain ba niya ang pamilya natin? Napaisip si Betty. May sakit talaga si Yulia. Huwag kang maniwala kay Alexander. Mahilig siyang magsalita ng walang kaparirikan. Panik, sinubukan ni Lincoln na magpaliwanag ng nagmamadali. Nang marinig iyon, pinaikit ni Madam Sue ang kanyang mga mata at nagtanong, ano ang pinagsasabi mo? Well, huwag mong isipin na ang pamilya Sue ay kasing halaga ng iniisip mo para kay Yulia, malamig na sagot ni Alexander. Ikaw. Galit na galit si Madam Sue na gusto niyang ihagis ang sakli niya kay Alexander. Alexander, how dare you disrespect Lola? Saway ni Yvonne. Kumunat ang noo ni Charles. Alexander, hindi ka miyembro ng pamilya Sue. Bakit ka nakikialam sa mga gawain ng pamilya natin? Alexander, umalis ka na dito. Huwag mong isipin na maaari kang maging manugang pagkatapos na manatili sa aking bahay ng isang gabi. Saway ni Betty. Gayunpaman, gaano man sila kagalit, hindi gaanong naapektuhan si Alexander. Madam Sue, bakit ka nagmamadali dito? May nangyari ba sa kumpanya at kailangan ng tulong ni Yulia? Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Madam Sue. Ikaw ang nasa likod nito. Bakit? Ano ang pakinabang mo sa paggawa ng lahat ng ito? Wala. Wala naman, pero alam kong hindi mo mapapanood ang pagbaba ng pamilya ni Sue nang walang ginagawa, sagot ni Alexander. So, sigurado ka bang matatalo mo ako? Bigla namang ngumiti si Alexander. Madam Sue, gusto ko lang makita mo kung gaano kakaya si Yulia. Patawarin mo ako kung nasaktan ka. Napaawang ang sulok ng bibig ni Madam Sue sa narinig. Si Alexander ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Nasaan si Yulia? Gusto ko siyang tanungin ng personal kung ideya niya ba ito o sa iyo. Pagkasabi nun ay pumasok na si Madam Sue sa bahay. Kabanata 13. Nang pumasok si Madam Sue sa sala, nakita niyang tulala si Yulia na may hawak na telepono. Lola, tumawag si Mr. Lewis. At sinabing gusto niyang ipadala ang mga gintong sinulid na materyales dito. Anong nangyari? Pagkarinig nun, Madam. Mabilis na ngumiti si Sue at sumagot, Great. Ipadala sila sa departamento ng produksyon sa sandaling. Matanggap mo ang mga ito. Sabihin sa kanila na dapat nilang tapusin ang damit ni Mrs. Crawford sa ngayon. Sige. Walang ideya si Yulia kung ano ang nangyayari. Pumayag siya nang malaman niyang bukas na ang deadline. Madam. Pagkatapos ay tinitigan ni Sue si Alexander at nagtanong, Alexander, ano ang gusto mo? Sinusubukan mong mapalapit sa amin ni Yulia. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Alexander na mapamura, Madam Sue, masyado kang maraming iniisip. Hindi man lang ako magpapatinag kahit 10 kumpanya ng pamilya Sue ang inilagay sa harapan ko. Ano? Napakayabang mo. Ayaw nang kausapin ni Madam Sue si Alexander at umalis na. Alexander, how dare you say something like that in front of Madam Sue? Alam mo bang muntik mo nang ilagay sa gulo ang pamilya natin ngayon lang? Saway ni Betty pagkaalis nila. Hindi ka ba proud na si Madam Sue ang personal na pumunta kay Yulia? Hindi pa ba sapat ang pangungutya mo sa pamilya Sue sa mga nakaraang taon? Tanong ni Alexander. Ang mga salita ni Alexander ay pumukaw sa mga alon sa puso ni Betty. Sa katunayan, tinulungan sila ni Alexander na ilabas ang kanilang galit. Kung hindi dahil sa ideya ni Alexander, paano? Kaya makikita ng personal ni Madam Sue si Yulia. Ang mga tao sa pamilyang Sue ay hindi kailanman mangangahas na tingnan sila sa hinaharap kung malaman nila kung ano ang nangyari.
Sa loob ng BMW sa gate, galit na galit si Madam Sue na hindi niya maiwasang manginig. How dare si Yulia na makipagkampi sa isang tagalabas para banta ako? Gayunpaman, nag-aalalang tanong ni Charles, Nay, paano natin sasabihin sa pamilya Wexler ngayong pinayagan na nating bumalik si Yulia sa trabaho? May gagawin ba sa atin si Nicholas? Ngumuso si Yvonne. I bet sisunduan niya muna sina Yulia at Alexander. Naniniwala akong wala siyang gagawin sa amin sa maikling panahon. Pagkatapos ng seremonya, tatanggalin ko sina Yulia at Alexander bago nila malaman. Nang marinig iyon, tumanggaw sina Charles at Madam Sue bilang pagsang-ayon. Nakadepende ang lahat sa seremonya ng Dragon Commander bukas. Nang makuha na ni Yulia ang gintong sinulid, nagmadali siyang bumalik sa kumpanya at iniabot sa production department. Halos mangilid ang luha ni Alan. Nailigtas ang kanyang trabaho dahil kay Yulia. Bumalik si Yvonne sa kanyang opisina ng malungkot. Galit na galit siya sa isiping mapapalitan siya ni Yulia. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Nagpadala siya ng mensahe kay Nicholas, na humihiling sa kanya na magkita sa tanghali. Kinagabihan, dumating si Alexander sa kindergarten para sunduin si Lola. Pagkatapos ay pumunta siya sa Karen Fashion para hintayin si Yulia. Pagkatapos noon, nag-propose si Alexander na mag-dinner sa Luna Restaurant para ipagdiwang ang pagbabalik ni Yulia sa kumpanya. Kahit abala si Yulia ay ayaw niyang mabaigo siya kaya tumanggaw siya at pumayag. Ang Luna Restaurant ay isang sikat na restaurant sa Cloudtopia. Bagamat hindi ito kasing high-end gaya ng isang 5-star hotel. Hindi mura ang presyo para sa isang pagkain. Ang mga taong dumarating para sa hapunan ay karaniwang mga taong may katayuan. Gayunpaman, mula nang pumasok silang tatlo sa silid, naramdaman ni Alexander ang mga kakaibang tingin na nakatingin sa kanya. Pagkaupo nila, ay nakarinig sila ng bulungan ng mga taong kumakain sa restaurant. Sigurado akong siya ang babae sa video. Mukhang mabait siyang babae kasama ang asawa at anak niya. Hindi ko alam na prostitute pala talaga siya. Nakakahiya siya. She's so pretty but too bad, kasama niya ngayon ang asawa niya. Kung hindi, kaya ko. Siguro ang asawa niya is good for nothing. Baka umaasa siya sa kanya para suportahan ang pamilya. Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Yulia, at namutla rin ang mga daliring nakahawak sa tasa. Alam niyang si Nicholas iyon. Dapat ay nag-post siya ng ilang mga video tungkol sa kanya sa internet. Hindi niya inaasahan na papagalitin siya ng mga tao kapag nakita siyang naghahapunan. Hindi niya maisip kung ano ang kakaharapin ni Lola sa kindergarten bukas ng umaga. Dahan-daang ibinaba ni Alexander ang tasa sa kanyang kamay na may intensyong pagpatay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tinitigan niya si Yulia at nagtanong, "Hey, babe. Maaari ba kitang isama sa gabi at mag-shoot ng video ng magkasama? Sabihin mo sa akin, ano ang iyong presyo?" Sick off. Malamig na sigaw ni Alexander. Nagdilim ang mukha ng medyo may edad na. Hoy, huwag kang magpanggap na lalaki ngayon. Nasa Cloudtopia ang video ng iyong asawa. Alam ng lahat na siya ay nagkakahalaga ng 3,000 lamang. Hindi ba ako bukas palad para tanungin siya kung magkano ang gusto niya? 3,000. Medyo mataas di ba? Nagkaroon ako ng 2 batang modelo sa parehong presyo noong nakaraan. Hindi man sila kasing ganda niya. Hindi ba't pagkatapos patayin ang ilaw? Pabirong sabi ng isang kaibigan ng medyo may edad na. Nang malapit nang mawala ang galit ni Alexander, pumayag si Nicholas. Nang makita siya, nanginginig sa galit si Yulia. Nicholas, napakasama mo. Haha, kayo na yata ang walang hiya sa paningin ng lahat ngayon. Ito ang kinahinatnan ng pag-provoke sa akin. Ngumisi si Nicholas. Tapos tumingin siya kay Alexander at sarkastikong sinabi, "Hindi ka ba magaling makipag-away? Gusto kong makita kung paano mo mapoprotektahan si Yulia." Sa pagkakataong ito, nang marinig iyon, nawalan ng pag-asa si Yulia. Tama si Nicholas. Bagamat magaling naman lalaban si Alexander, walang makapagpapatunay sa kanyang pagiging inosente.
Matapos na ipaalam ni Nicholas sa lahat ang peking video. Kahit nabugbugin ni Alexander si Nicholas hanggang mamatay, wala itong pagbabago. Pagtingin sa maputlang mukha ni Yulia, biglang sinabi ni Alexander sa mahinang boses, "Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo." Kabanata 14. Ang boses ni Alexander ay banayad na parang simoy ng tag-init na nagpakalma kay Yulia. Sa susunod na sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Alisin ang lahat ng mga video na naging viral sa loob ng 5 minuto at alisin ang lahat ng mga epekto sa lahat ng mga gastos. Hindi lang iyon, tumawag ng pulis sa Luna Restaurant sa susunod na 5 minuto. "Maghihintay ako dito." Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Alexander ang telepono nang hindi na hinintay ang tugon ng kabilang partido. Sa tabi niya ay natulala si Yulia. Hindi niya alam kung sino ang tinatawagan ni Alexander, pero masyado itong demanding sa telepono. Nang marinig iyon, napangiti si Nicholas. "Ano? Alisin ang lahat ng mga video sa loob ng 5 minuto. Anong biro, Alexander?" Gayunpaman, bago natapos ni Nicholas ang kanyang mga salita, nakuha ng kanyang pansin ang balita sa TV sa dining area. Biglang nalipat sa news channel ang malaking screen sa TV na ngayon lang naglalaro ng soap opera. Sa 4:30 p.m., isang malaswang video ang na-upload mula sa hindi kilalang IP address sa Cloudtopia. Ayon sa professional assessment ng aming TV station, hindi si Ms. Yulia Su ang lumabas sa video. Her face was transposed with the person in the video. Tinatanggal ang mga talakayan at komento kaugnay ng video at hinimok ng awtoridad ang publiko na ihinto ang pagpapakalat ng video online. Kasabay nito, titingnan ng mga may katuturang departamento ang kaso at hawak ang karapatan para sa anumang legal na aksyon laban sa palsipikadong lumabag sa mga kamag-anak na batas o regulasyon sa bansa, ulat ng komentarista ng balita. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Iyon ang pambansang channel ng balita, at ang peking video ni Yulia ay iniulat. 2 minuto lang. Ang pinakamatagal mula nang tumawag si Alexander. Kinilabutan ng lahat dahil ang lahat ay nangyari sa isang kisap mata. Paano? Paano ito posible? Agad na nagdilim ang mukha ni Nicholas. Hingal na tinitigan ni Yulia si Alexander gamit ang malalaki nitong mga mata. Paano niya nagawa iyon? Siya ay nagtaka. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa takot na matakot siya, sinubukang ipaliwanag ni Alexander, "Huwag kang masyadong mag-isip. Nagkaroon ako ng isang napakahusay na kasama na nagtatrabaho sa pambansang channel ng balita pagkatapos magretiro sa hukbo. Siya ang may pananagutan sa newsflash." Nang marinig iyon, tumango si Yulia. Gayunpaman, biglang nagbago ang screen ng TV at ipinakita ang ID card ni Nicholas. Kasabay nito, nagpatuloy ang komentarista. Sa galit na tono, sa paggamit ng IP tracking technology, tinutukan ng pulisya ang lalaking nagngangalang Nicholas Wexler na siyang peke ng video. Pinaniniwalaan na si Nicholas Wexler, mula sa kilalang pamilya Wexler sa Cloudtopia, ay sinusubukang sirain ang reputasyon ni Ms. Yulia Su matapos itong mabaigo sa paghabol sa kanya. Wow! Nagkagulo ang restaurant. Siya pala ang walang hiya. May tumayo at tinuro si Nicholas. Nakakadiri ka. Paano ka makakapag-post ng video ng isang magandang babae na ganyan? Akala niya magagawa niya lahat ng gusto niya dahil sa pamilya niya. Ngayon siya ay nasa buong pambansang balita. Deserve niya talaga. Nang marinig iyon, natakot si Nicholas. Alexander, babayaran mo ang iyong ginawa sa lalong madaling panahon. Nagmura si Nicholas at binigyan ng mabangis na titig si Alexander. Gayunpaman, sa sandaling siya ay lalabas, isang dosenang pulis ang biglang sumugod at pinigilan siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Nicholas. Pinapanta ba ako ng pulis? Siya ay nagtaka. Gayunpaman, nang makita niya ang pinuno ng pulisya, gumaan ang pakiramdam niya. Ginoo Lawson. Ako ito, Nicholas. Ang lalaking iyon sa banda roon ay nakipaggrupo sa isang lalaki mula sa channel ng balita at siniraan ako.
Tulungan mo akong arestuhin siya. Kakasuhan ko siya. Itinuro ni Nicholas si Alexander na may masamang tingin. Hindi lang inagaw ni Alexander ang babaeng nagustuhan ni Nicholas, kundi binugbog pa siya na ikinahihiya niya sa harap ng pamilya Su. Gusto ni Nicholas na pagbayaran ni Alexander ang ginawa niya sa kanya. Gayunpaman, bago magawa ni Nicholas ang anumang bagay kay Alexander, malamig na sinabi ni Mr. Lawson, "Nicholas Wexler, mayroon kaming matibay na ebidensya na may kinalaman ka sa dalawang kaso. Mga bantay, ibalik ninyo siya sa istasyon ng pulisya ngayon." Sa sandaling natapos ni Mr. Lawson ang kanyang mga salita, inalis niya ang mga poso sa kanyang baywang, at 100 pulis ang dumagsa. Bago pa man makalaban si Nicholas, isinakay na siya sa sasakyan ng pulis. Tumingin si Alexander sa orasan sa dingding. 5 minuto lang ang lumipas. Tulala pa rin si Yulia at nakatitig sa pinto. Hooray! Arestado ang masamang taong nang bully kay Mommy. Kahit ang mga pulis ay kailangang makinig kay Daddy. Daddy, ang galing mo. So, iniisip mo pa rin bang tanga si Daddy? Sadyang tanong ni Alexander. Hindi. Ikaw ang pinakamagandang daddy sa mundo. Tumingin si Lola kay Alexander nang may paghanga, at hindi napigilan ni Alexander na hawakan ang ilong ni Lola bilang ganti. Sa sandaling iyon, natauhan si Yulia at emosyonal na sinabi, "Salamat, Alexander." Napakaliit ni Lolo para maintindihan, ngunit alam na alam niya na hindi sila tunay na mag-asawa ni Alexander. "Masyado akong utang sa inyo ni Lola simula noong umalis ako. I'd do anything now that I'm back," seryosong sabi ni Alexander. Nang marinig iyon, natahimik si Yulia. Na-misunderstand ko ba siya? Akala niya ba talaga siya ang ama ni Lola? Siya ay nagtaka. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Yulia sa harap ni Lola. Pagkauwi ng 3 pagkatapos kumain ay nagring ang phone ni Yulia. Galing iyon kay Charles. "Yulia, kapatid mo si Ivan. Hindi mo siya dapat hinuli kahit na nagkamali siya." Nagalit agad si Charles nang konektado ang telepono. Kabanata 15. "Ano bang pinagsasabi mo, Tio Charles? Hindi ko pinaaresto si Ivan." Nataranta si Yulia. "Sino pa ba ang gagawa niyan? Isang grupo ng pulis ang pumunta sa bahay ko at dinala si Ivan dahil sa paninirang puri sa iyo." Inakusahan ni Charles si Yulia. Kumunat ang noo ni Yulia. "So, involved din si Ivan sa fake video ni Nicholas tungkol sa akin. Paano ko malalaman?" Malamang na frame ni Charles si Ivan. Nag-alinlangan si Charles. "Kahit ano. Gusto kong pumunta ka sa istasyon ng pulisya, bawiin ang iyong pahayag at hilingin sa kanila na palayain si Ivan." Ay! Walang magawang tumingin si Yulia kay Alexander. Alam ni Alexander na masyadong mabait si Yulia para tumanggi. Kaya, kinuha niya ang telepono. "Charles, ang iyong anak na babae ay gumawa ng isang bagay na labag sa batas, at dapat niyang pasanin ang mga kahihinatnan," sabi ni Alexander. "Tsaka si Yulia ang biktima. Kung patuloy mo siyang ginugulo, ipapadala rin kita sa pulis." "Alexander Tomas, how dare you?" Halos sumabog si Charles sa telepono. Bago pa matapos ang pagsigaw ni Charles ay ibinaba na ni Alexander ang telepono. "Sa tingin mo, okay lang ba na iwanan ito ng ganito?" Nag-aalangan na tanong ni Yulia. Muling tumunog ang telepono ng sisigat na sana si Alexander. Si Madam Su iyon. "Yulia, baka hindi sinasadyang masaktan ka ni Ivan dahil sa stress sa pagkuha ng kumpanya. Sa kabutihang palad ay hindi. Nagdulot ng pinsala ang insidente, at nilinaw din ito ng pulisya. Mapapatawad mo ba si Ivan sa pagkakataong ito? Hindi siya makakadalaw sa seremonya ng pagre-retiro para sa Dragon Commander bukas kung siya ay nakakulong. Makakaapekto iyon sa kinabukasan ng pamilya Su. At saka, kung ipapakulong mo si Nicholas, maaaring bawiin ng pamilya Wexler ang kanilang negosyo sa amin. Pagkatapos, ang aming cash flow ay mapuputol. Yulia, bahagi ka ng pamilya Su. Nasa iisang barko kami. Kung bumagsak ang pamilya Su, maaapektuhan ka rin. Lola, ako." Nagsimulang mag-alinlangan si Yulia matapos marinig ang sinabi ni Madam Su. "Huwag ka nang mag-isip.
Nasa Northville Police Station ako ngayon. Halika rito at bawiin ang ulat ng pulisya. Ibinaba na ni Madam Sue ang telepono. Bago nagkaroon ng pagkakataong tumanggi si Yulia. Yulia, anong nangyari? Tanong ni Lincoln. Kaya, maikling ipinaliwanag ni Yulia ang sitwasyon kay Lincoln. Samantala, tumawag si Madam Sue kay Betty. Tila natuwa si Betty matapos sagutin ang tawag. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono ay agad na hinimok ni Betty si Yulia. Tumigil ka nga dili-dali. Pumunta sa istasyon ng pulisya at bawiin ang mga ulat ng pulisya tungkol kina Ivan at Nicholas. Alexander, baka hahayaan na lang natin ito sa pagkakataong ito. Malumanay na tanong ni Yulia pagkatapos ng pagsasaalang-alang. Ikaw ang tumawag. Tumango si Alexander. Ayaw niyang ilagay si Yulia sa mahirap na posisyon. Kaya, pupunta ako sa Northville Police Station, at mananatili ka rito at sasamahan mo si Lola, sabi ni Yulia. Masasabi ni Alexander na medyo ayaw ni Yulia. Bina-blackmail ng lahat si Yulia sa kinabukasan ng pamilya Sue. Bilang bahagi ng pamilya Sue, walang pagpipilian si Yulia kundi lunukan ang kanyang dignidad at sundin ang kanilang mga kahilingan. Hindi mo kailangang pumunta doon ng personal. Maaari akong tumawag. Pagkatapos, lumabas si Alexander at tinawag si Diane. Sabihin sa Northville Police Station na palayain sina Nicholas Wexler at Ivan Sue. Opo, Ginoo. Magalang na sabi ni Diane. Narinig ko na nakuha ng pamilya Wexler ang kanilang imbitasyon sa seremonya ng pagre-retiro sa pamamagitan ng koneksyon. Kanselahin ang kanilang imbitasyon ngunit huwag ipaalam sa kanila. Opo, Ginoo. Sagot ni Diane. Pagkatapos, nagsimula na siyang mag-ayos. Bumalik si Alexander sa bahay. Ako na ang bahala. Pagod ka siguro. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Makikipaglaro ako kay Lola, sabi ni Alexander. Kay Yulia. Ayan yun. Hindi makapaniwalang tanong ni Yulia. Tumango si Alexander. Alexander, sinusubukan mo bang isabotahe? Sa tingin ko maaari kang tumawag at hilingin sa Northville Police Station na palayain sila. Yulia. Ito ay masyadong mahalaga upang makinig lamang sa talunan na ito. Mas mabuting pumunta ka doon ng personal. Kanina ka pa hinihintay ni Madam Sue dyan. Sabi ni Betty. Eksakto. Yulia, pumunta ka na doon. Sabi ni Lincoln. Walang sinuman, kasama sina Betty at Lincoln, ang naniniwala na si Alexander ay may ganoong awtoridad. Ay! Napatigil si Yulia sa pagitan. Hindi siya sigurado kung kaninong payo ang dapat niyang sundin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Betty. Sabihin mo kay Yulia na hindi na niya kailangang sumama. Pinalaya sila ng mga pulis. Sabi ni Madam Sue mula sa kabilang dulo ng telepono. Pinalaya sila. Napatulala na tumingin si Betty kay Alexander. Ibinaba ni Madam Sue ang telepono, hindi pinakinggan ang sinabi ni Betty. So, okay na sina Ivan at Nicholas? Tanong ni Lincoln. I think so. Sinusubukan pa rin ni Betty na maunawaan ang sitwasyon. Napatingin si Yulia kay Alexander nang marinig niyang pinakawalan ng Northville Police Station sina Ivan at Nicholas. Gayunpaman, ayaw niyang magsalita sa harap ni na Betty at Lincoln, kaya umakyat siya sa itaas para magpalat ng damit. At dinala ni Alexander si Lola para maglaro ng swing sa garden. Umupo saglit si Betty sa sopa. Tapos bigla siyang humagalpak ng tawa. Anong nakakatawa? Nagtatakang tanong ni Lincoln. Kabanata 16. Sabi ni Betty, naalala ko na tinawagan ako ng matandang babae kanina. Sinabi niya sa akin na hikayatin si Yulia na pirmahan ang liham ng paghingi ng tawad. Maganda rin ang ugali niya. Ang matandang babae ay hindi kailanman naging ganito kabait sa akin mula nang maging bahagi ako ng pamilyang Sue. Ganyan naman ang nanay ko noon pa man. Medyo nakaramdam ng awkward si Lincoln. Umikot ang mata ni Betty, damat, bakit iba ang pakikitungo niya sa pamilya ni Alexander? Hindi ba dahil wala kang silbi? Naisip ko ang araw na iyon ng 2 araw na bumisita si Alexander sa bahay. Nasasaktan ako sa presensya niya. Mas masahol ka pa sa kanya kung hindi dahil sa dissenting background mo.
Nagsalita si Lincoln, ako. Nagpatuloy si Betty, hindi mo ba naisip na mahirap si Alexander? Maaari niyang palayain ang isang tao mula sa Northern Police Station sa pamamagitan lamang ng isang tawag kahit na wala siyang badge. Maaaring si Alexander ay isang general na nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Mapait na ngumiti si Lincoln, paano ka naging mas mapanlikha kaysa sa akin? Bakit niya ipapangako ang kanyang katapatan sa Estados Unidos sa loob ng 5 taon kung mayroon siyang mataas na ranggo sa militar? Ginastos pa niya ang lahat ng kanyang pera at natapon ng kanyang blind date. Hindi ba ito nakakaawa? Tumango si Betty at nagtanong, kung gayon, paano mo ipapaliwanag nang tumawag siya sa telepono para palayain sina Yvonne at Nicholas sa Northern Police Station? Marahil ay may kakilala siyang may awtoridad na gawin iyon. Biglang nagningning ang mga mata ni Lincoln. Maaaring posible iyon. Si Alexander ay isang sundalo sa loob ng 6 na taon, at malamang nakilala niya ang kanyang mga kasamahan. Oo, baka isa sa kanila ay naging isang awtoridad. Utang nila sa isa't isa ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan. Ang paghingi ng pabor ay hindi dapat ganoon kahirap. Ngumisi si Betty at sinabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalapit si Alexander sa kanila. Kung iisipin mo, sinabi niya na pwede niya tayong isama sa seremonya ng disarming ng Dragon Commander. Nagsisinungaling ba siya tungkol dito? Pupunta tayo sa Cloud9 kung papayagan tayong lumahok sa seremonya. Tingnan mo ang pamilya ni Alexander, pinagyayabang nila ito. Hindi ba dahil natanggap ni Lincoln ang imbitasyon? Tingnan natin ang hitsura ng kanyang mukha kung alam niya na mayroon din kaming imbitasyon. Nang inag ang puso ni Lincoln, itatanong ko kay Alexander ang tungkol dito ngayon din. Narinig ni Alexander na sinisigawan siya ni Lincoln, pagkatapos ay pumasok siya sa bahay kasama niya. Eto, maupo ka. May itatanong ako sa'yo. Diretsyong sabi ni Lincoln. Hindi rin pinansin ni Alexander. Umupo siya sa sofa at kalong-kalong si Lola. Alexander, may kilala ka bang malalaking awtoridad sa Cloudtopia? Naiinip na tanong ni Betty nang makaupo na si Alexander. Natigilan si Alexander, saka siya sumagot, may isang matandang kasama ko sa Northern Police Station na hepe ng Police Force. I don't think he has much authority though. So ganyan yan. Nabigo si Betty. Akala ko may kilala kang makapangyarihang awtoridad para makakuha ka sa amin ng imbitasyon. Lumalabas na o-overthink ako. Tanong ni Alexander, gusto niyo bang pumunta sa seremonya ng disarming? Dapat walang problema iyon. Dadalhin kita bukas. Inilibot ni Betty ang kanyang mga mata. Bukas na ang seremonya at hindi ka man lang nakakakuha ng imbitasyon sa amin. Ngayon, sinasabi mo na. Dadalhin mo kami doon. Masakit bang hindi magsinungaling? Sumagot si Alexander, kailangan ko pa ba ng imbitasyon para dalhin ka doon? Ang sinumang maglakas loob na pigilan tayo ay nasa mainit na tubig. Ninulat-ulit ni Betty ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang silid. Bumantong hininga si Lincoln, saka umalis. Sanay na si Alexander. Nanood siya ng cartoons kasama si Lola ng ilang oras, pagkatapos ay tumungo sa kanyang silid. Nang ibigay ni Alexander si Lola kay Julia, sinabi niya, I'll make you the star during the ceremony tomorrow. Bakit hindi ka magbihis? Nang formal. Ngumiti si Julia at inilahad ang kamay. Nasaan ang imbitasyon? Umiling si Alexander. Wala ako nito. Ngumuso si Julia at pinaligaw si Lola. Hindi nakaimik si Alexander. Bakit naisip ng lahat na nagsisinungaling siya? Totoo lahat ng sinabi niya. Ano ang nangyari sa tiwala sa pagitan ng mga tao? Tinawagan niya si Diane pagkabalik niya sa kwarto niya. Mangyaring ipahayag ito sa publiko na ako ay magpo-propose sa isang batang babae mula sa Pamilya Su sa panahon ng seremonya ng disarming bukas. Sagot ni Diane, sige, boss. Ako na ang mag-aayos ng sasakyan para sa inyo ng hipag ko bukas ng umaga. Kinabukasan, 6:00 ng umaga nagising si Julia mula sa kaguluhan sa labas. Lumabas siya sa balkonahe at nakita sina Lincoln at Betty na nakaunat ang kanilang mga leeg na puno ng pananabik ang kanilang mga mata.
Ano ang nangyayari, tatay? Itinuro ni Lincoln. Tingnan mo, doon. Napatingin si Julia. Sa sumunod na sandali, natigilan siya sa nakitang nasa harapan niya. May mga jeep na may malalaking pulang bulaklak sa bakanan ng villa, na sumasakop sa buong kalye. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Siyempre, hindi mahalaga ang bilang ng mga jeep. Higit sa lahat, ang lahat ng mga jeep ay naka-army green, at bawat isa sa kanila ay may military plate. Ito ay isang convoy ng mga sasakyang militar. Sa ganitong eksenang nagaganap, nabigla rin ang mga nakapaligid na komunidad dito. Mga bulalas ang maririnig. Mahal na Panginoon, sino sa mundo ang may ganitong kapangyarihang magpatawag ng daan-daang sasakyang militar? Nalaglag ang panga ni Julia. Tuwang-tuwa si Betty, nabalitaan ko na magpo-propose si Dragon Commander sa isang babae mula sa pamilya Su kagabi. Ang mga sasakyang militar ay pinalamutian ng mga pulang bulaklak, tiyak na sinusundo nila ang babaeng iyon. Wala akong ideya na makakatire kami sa iisang villa ng fiancé ng Dragon Commander. At saka, Su din ang apelyido ng babae. Nakapagdesisyon na ako. Kapag libre ako, mamasyal ako doon sa susunod. Baka pag nagkataon, makikilala ko siya balang araw. Mukhang umaasa si Betty. Tinamaan ng kulog ang isip ni Julia. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Alexander. Gagawin kitang bida sa seremonya bukas. Sa sandaling iyon, kinusot ni Alexander ang kanyang mga mata at lumabas ng kanyang silid. Kabanata 17. Alexander, ikaw ba ang nag-ayos ng mga sasakyang pangmilitar na ito? Nanginginig na tanong ni Julia. Tumangala si Alexander. May sundo lang, bakit kailangan pang gumawa ng ganitong eksena si Diane? Hindi ito nababagay sa kanyang mapagpakumbabang ugali. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagpanggap siyang kalmado at tinanong si Julia, gusto mo ba ito? Ay! Napabuntong hininga si Julia at halos hindi makapag-isip. Nagtaka sina Lincoln at Betty, ano ang sinabi niyong dalawa? Lahat ba ng nangyayari ngayon ay planado ni Alexander? Oo. Ako ang nagplano nito. Ngumisi si Alexander. Pinandilatan siya ni Betty, saka sinabing, how dare you lie to me, Alexander? Ang motorcade na ito ay inayos ni Dragon Commander para kunin ang kanyang mapapangasawa. May death wish ka ba? Hindi ako nagsisinungaling. Walang magawa si Alexander. Pagkatapos ay iminungkahi niya, bakit hindi mo ako kasamang bumaba at tingnan kung kumusta ang mga bagay-bagay? Oo naman. Papatayin kita kung hindi si Julia ang dapat na sasanduan ng convoy. Mabangis na sabi ni Betty. Bumaba na ang lahat. Kumalabog ang puso ni Julia. May matapang na ideya si Lincoln. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Betty sa mga nangyayari, hindi niya maiwasang umasa sa mga mangyayari. Kung totoo ang sinabi ni Alexander. Kung gayon si Dragon Commander, na makapangyarihan at mayaman ang magiging manugang nila. Pagdating nila sa gate, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot kay Yvonne at Charles, na nakatira sa parehong lugar sa kanila. Binubusog sila ng mga tao. Maraming kamag-anak mula sa pamilya Su sa kanila. Paano ka naging kalmado, Yvonne? Nabalitaan lang namin na nakuha mo ang imbitasyon para sa seremonya, ngunit hindi namin inaasahan na ikaw ang babaeng gusto ni Dragon Commander. Mayroong daan-daang sasakyang militar para lang sunduin ka sa seremonya, Yvonne. Ikaw ang ipinagmamalaki ng pamilya Su. Tinakpa ni Yvonne ang kanyang bibig at ngumisi habang hinahangaan siya ng marami. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko sinasadyang itago ito. Hindi ko lang alam kung kailan niya ako nagustuhan. Patuloy ni Yvonne, medyo nalito ako nang matanggap ko ang imbitasyon. Paanong ang isang tulad ng Dragon Commander ay magbibigay pansin sa isang katulad kong tao? Agad namang pinuri ng mga kamag-anak ng pamilya Su, huwag mong maliitin ang iyong sarili, Yvonne. Kahit na ang pamilya Su ay medyo ordinaryo, dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili. Hindi lang iyon ang ganda mo, pero outstanding din ang aura mo. Dragon Commander ay dapat maakit sa iyong alindog. Napabuntong hininga si Yvonne at pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi, oo, marahil nga.
Pumunta ako upang makita ang isang pares ng aking mga kaklase sa Norlane Military Camo noong nakaraang buwan. May isang mukhang batang opisyal na sumulyap sa akin ng ilang beses. Sa pag-iisip ngayon, dapat itong Dragon Commander. Ay, Yvonne. Love at first sight ito. Nagpatuloy ang palakpakan ng mga tao. Ang mga magulang na may mga anak na babae ay labis na naiinggit. Natigilan ang pamilya ni Yulia. Di ba sabi ni Alexander siya na ang nakaayos? Bakit kinuha ni Yvonne ang spotlight? Isa pa, parang mas kapanipaniwala ang mga sinabi ni Yvonne. Sudin ang apelyido ni Yvonne, at nakatanggap din siya ng imbitasyon kanina, ngunit walang natanggap si Alexander. Ang ginawa niya ay nagsinungaling sa kanila. How dare you treat us as monkeys this early in the morning? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Umungol si Betty. Medyo namangha sina Yulia at Lincoln. Katawa-tawa. Katawa-tawa. Halos maniwala sila na si Alexander ay Dragon Commander. Paanong si Dragon Commander, na hinahangaan ng lahat ay nagkagusto kay Yvonne sa loob ng 5 taon? Alexander, ginugulo mo kami di ba? Kung hindi lang niya nakita ang lakas ni Alexander ay sinampal na agad siya ni Betty. Kakilabot mong bastos, bakit mo kami gustong kaladkarin kasama mo? Bakit nandito ka pa? Umuwi ka na. Pagmamaldita ni Betty. Napatulala si Alexander. Para kay Yulia talaga ang convoy. Sino? Ang nakakaalam na si Yvonne ay magiging maling akala. How could Yvonne assume that it was herself the convoy came for even if she had the same surname as Yulia? Sa sandaling ito, narinig ni Yvonne ang kaguluhan at tumingin sa paligid. Ngumiti ng masama si Yvonne nang makitang nandoon ang pamilya ni Yulia at si Alexander. Naglakad siya sa gitna ng mga tao at humarap kay Yulia, nagkunwaring malapit sa kanya. Kailangan kong magpasalamat sa iyo para sa iyo, Yulia. Bagaman si Alexander ay hinahangaan ko lang, hindi kayang tiisin ng isang lalaking tulad ng Dragon Commander ang sinumang tulad niya. Kung hindi mo pa siya nakasama noon pa man, baka hindi pa kami umabot sa puntong ito ni Dragon Commander. Namula si Yulia at hindi nakaimik sa harap ng karamihan. Lumapit din si Charles at sinabi kay Betty sa sarkastikong tono, sa tingin mo, hindi ba nahuli si Yvonne sa pagkakataong ito? Haha, di ba dahil lang sa medical skills mo, at contract fee na 10 million a year? Walang halaga ito kumpara sa net worth ng Dragon Commander. Kapag natapos na ang seremonya, ang Dragon Commander ang magiging manugang ko, at itataboy niya kayong lahat dito sa lalong madaling panahon. Sa sobrang takot ni Betty ay agad niyang sinabing nakangiti, about that, Charles. Ang nangyari 2 araw na ang nakalipas ay walang kinalaman sa akin at kay Lincoln. Si Alexander ang nagdudulot ng kaguluhan. We're always a family, deep in my heart. Katabi niya si Alexander. Hindi niya napigil ang sabihin, Charles, hindi ba kayo naimbitahan ng iyong anak na maging waiter para sa seremonya? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Humph. Humagalpak ng tawa si Yvonne. Kung wala itong kinalaman sa amin, may kinalaman ba ito sa iyo? Alexander, gusto mo bang patayin ako pagkatapos kitang makitang pinakasalan ko si Dragon Commander? Kalimutan mo na yun, ayoko nang mairita ka. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng mahal mo ay magpapakasal sa pinakaiginagalang na lalaki sa mundo. Sobra-sobra na ito para hawakan mo. Natahimik si Alexander. Paano maaaring maging narcissistic ang sinuman? Nakakapagbukas ng mata. Parang gusto mong pumunta sa seremonyas. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako sa iyo ng ilang mga larawan ng Dragon Commander na nagmumungkahi sa akin para hindi ka mawalan ng pakiramdam. Tusong sabi ni Yvonne. Ngumisi si Alexander, dadalo ako sa seremonya at kukunan na lang kita ng litrato. Mas maganda ka sa kasuotan ng waitress kaysa ngayon. Ngumisi si Yvonne, kawawang sundalo ka lang, pero gusto mo pa ring dumalo sa seremonya. Anong biro? Ayaw makipagrelasyon ni Alexander sa kanya. Lumingon siya at sinabing, "Tara na, Yulia." Noon lang niya namalayan na umalis na ang pamilya ni Yulia sa lugar. Hindi nakaimik si Alexander. Gaano siya kaiya na iniwan siya ng mga ito.
Nang maabyutin sila ni Alexander, agad na umalingaw si Betty, "Alexander, hindi ka titigil hanggat hindi mo natatapos ang panggugulo sa pamilya natin. Di ba? Magiging fiancé ni Dragon Commander si Yvonne. How dare you provoke her? Bawal kang tumira sa bahay namin ngayong gabi, umalis ka kaagad, pumunta ka sa abot ng iyong makakaya." Hindi sinasang-ayunan ni Alexander, "Huwag kang mag-alala, pupunta sina Yvonne at Charles sa seremonya para magsilbi bilang mga waiter. Ipagtitimpla ko sila ng tsaa. Matagal nang naghihintay ang convoy, fair na." Sa sinabi nito, naglakad si Alexander patungo sa jeep na may dalang military plate. Kabanata 18 ang pagkadismaya ni Yulia. Nakaramdam ng pagkabalisa si Lincoln. "Alexander, nababaliw ka na ba? Hindi para sa iyo ang kotse na iyon. Hahawakan ka ng nakatutok ang baril at papatayin sa mismong lugar." Ngumisi si Betty. "Hayaan mo na lang siya. Hindi ba't nangako tayo sa apo natin na isasama natin siya sa seremonya? Mabuti pang bilasan natin. Huwag mong hayaang makagambala ang lalaking iyon sa mga plano natin." Tumanggo si Lincoln, "Sige, tingnan ko kung sino pa ang karapat-dapat na dumalo sa seremonya." Pagkasabi noon, kinuha ni Lincoln si Yulia at naglakad papunta sa lugar kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan. Napatulala si Alexander. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan siya, nag-text siya kay Diane at inutusan ito. Ang matanda ay kailangang magmaneho ng mag-isa, mangyaring ilikas. Ang lahat. "Opo, Ginoo." Sagot ni Diane. Kasabay nito, natutuwa si Yvonne sa papuri ng lahat. Naglakad siya patungo sa jeep sa harap ng convoy na may pagmamalaki. Ipinagpalagay niya ang kanyang sarili bilang isang reyna na papalabas ng palasyo. Gayunpaman, nang papalapit na siya sa unang sasakyang militar, ang lahat ng mga sasakyan ay pinaandar ang kanilang mga makina ng sabay-sabay. Vroom! Dumagundong ang makina. Tapos, yung convoy. Naglayas. "Hoy! Hindi pa ako nakakasakay sa kotse." Tinadyakan ni Yvonne ang kanyang mga paa, sinusubukang pigilan ang convoy. Gayunpaman, ang mga nagmamaneho ng mga sasakyang militar ay pawang mula sa hukbo, at sineseryoso nila ang mga utos. Kaya lang, walang pumapansin sa kanya. Walang nakikitang sasakyang militar sa isang kisap mata. Nakakahiya. Namula si Yvonne. Namula ang mukha ni Charles at nagmura ng malakas, "How dare you, Alexander? Sinira mo ang perpektong sandali. 8:00 dapat magsisimula ang seremonya. Ngunit ito ay 10 minuto na ngayon." Ang lakas ng loob ng mga sundalong ito na suwayin ang utos ng Dragon Commander. "Huwag kang mag-alala, Yvonne, uuwi tayo at tayo mismo ang magdadrive doon." Sinubukan ni Yvonne na ibalik ang kanyang pride, "Well, hindi naman ganoon kahalaga ang convoy. At least alam ko kung ano ang nararamdaman niya para sa akin." Tumanggo ang lahat sa pamilya Su. "So ganyan yan. Sumakay ka sa kotse ko, Yvonne. Ikaw ang bida sa palabas ngayon. Huwag kang malit. Tandaan na kumuha ng maraming larawan hanggat maaari. Huhugasan ko sila at ilalagay sa buong dingding ng bahay. Para malaman ng lahat na ikaw ang pride ng pamilya Su." Lumipas ang kalahating oras. Sa entrance ng Cloudtopia Theater, bumaba na si Alexander at ang iba pa sa sasakyan ng may. Lumapit sa kanila na dalawang lalaking naka-black suit. We just wanted to see what's going on at the entrance." Nagulat si Betty at mabilis na nagpaliwanag. Hinarap ng isa sa mga lalaki si Lincoln at inalok siya ng 3 imbitasyon. "Hello, Mr. Su, ito po ay isang invitation letter para sa inyo. Mangyaring tanggapin ito." "Ano? Isang imbitasyon?" Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Lincoln. Natigilan din sina Betty at Yulia. May nagkusa na magbigay sa kanila ng imbitasyon. Bumaling ang mata ni Yulia kay Alexander. "Alexander, hiniling mo ba sa kanila na ibigay ito sa atin?" Napatingin si Alexander sa dalawang lalaki, saka umiling. "Hindi. Hindi mo kailangan ng imbitasyon para pumasok sa seremonya kapag nandito ako." "Hahaha, Alexander, masyado kang matigas ang ulo para sa ikabubuti mo.
Magsasalita pa lang si Betty, isang tawa ang narinig sa likuran niya. Naaga nito ang atensyon ng mga tao. May lalaking naglalakad papunta sa venue sa hindi kalayuan. Si Luis pala yun. Nanlungo ang mukha ni Julia nang makita siya. Tanong ni Betty, Luis, may sinabi ka bang magpadala sa amin ng imbitasyon? Taos pusong sinabi ni Luis, nagalit ako sa isang tao na ang apelyido ay Sudi noong isang araw at pinaghalo sila. Kaya, pasensya, na kung na-offend kita. Upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad, gumastos ako ng maraming pera para makakuha ng 3 imbitasyon. Sana mapatawad mo ako. Agad namang natuwa si Betty. Luis, since sincere ka naman, ibig sabihin alam mong mali ka. Ang mga tao ay hindi mga banal, at lahat ay may karapatang magkamali. Pinapatawad kita. Tiningnan ni Lincoln ang mga imbitasyon, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung makakadalo ka sa seremonyang ito, sulit na ipagmalaki ang tungkol sa habang buhay. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ni Julia ang ginawa sa kanya ni Luis. 3 imbitasyon para lutisin ang lahat. As if naman. Ibalik ang mga imbitasyon sa kanya, tatay. Malamig na sabi ni Julia. Sa sandaling tinanggap ni Betty at Lincoln ang imbitasyon, nangangahulugan ito na inamin nila si Luis bilang kanilang manugang. Ayaw niyang magpakasal sa isang walang hiyang Ron. Kumunat ang noo ni Betty. Julia, same time na humingi ng tawad si Luis. Ano itong ugali mo? Si Ivan ang magiging fiancé ni Dragon Commander. Kung wala tayong backup, sa kalye na lang tayo matutulog. Sinamantala ni Luis ang pagkakataon at hinikayat sila. Sir, ma'am, ipinapangako ko sa inyo na hanggat kasama ko si Julia, hindi na mangangahas si Ivan na. Hawakan ka muli. Luis, ikaw. Nang malapit nang ipagtanggol ni Julia ang sarili, mabilis na hinawakan ni Luis ang braso ni Lincoln at sinabing, Sir, ma'am, kailangan na nating magmadali at pumasok. Sa seremonya, ayaw mong malate. Gayunpaman, mayroon lang akong 3 imbitasyon. Wala akong pinaplano para kay Alexander. Sinadya ni Luis na sinulyapan si Alexander habang nagsasalita. Ngumisi si Betty at sinabing, bakit mo siya pakialam? Isa lang siyang hamak na nagsisinungaling. Julia, umalis ka na, sabay kayong magmadali. Hindi nakaimik si Julia, bakit hindi ka pumasok mag-isa? Uuwi ako para samahan si Lola. Watch your words, Luis, he. Saway ni Betty kay Julia. Mabilis na nagkunwaring gudi-gudi si Luis at nagpatuloy sa pag-akit kay Betty, Ma'am, pwede na pong umuwi si Julia kung gusto niya. Ihahatid muna kita. Sa loob. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya patatawarin ni Julia ng ganoon kadali. Gayunpaman, hanggat inaalagaan sina Lincoln at Betty, maaga o huli ay makikipagkompromiso si Julia sa kanya. Talagang nadismaya si Julia matapos tanggihan ang imbitasyon ni Luis. Gaya nga ng sinabi ni Ivan, matagal na niyang hinangaan si Dragon Commander. Ito ay magiging pangarap ng bawat babae na matupad na makadalo sa seremonya at makita ang Dragon Commander sa aksyon. Gayunpaman, ang liham ng paanyaya ay mula kay Luis. Tila napalampas niya ang isang beses sa isang buhay na pagkakataon na makita si Dragon Commander. Fair na, Alexander. Napabuntong hininga si Julia. Ngumiti si Alexander, sa tingin ko ay hindi. Kung aalis tayo, magkakaproblema ang tatay mo at ang madrasta mo. Fair na Luis. Sinubukan pa niya akong manligaw. Alexander, wala ka bang ibang talento bukod sa pagsisinungaling? Kalimutan mo na, kung ayaw mong bumalik, edi wag. Late gumising si Lola tuwing Sabado. Nag-aatubili si Julia na umalis. Naisip niya na ang higanteng screen sa labas ay magsasahimpapawid ng seremonya pagkatapos ng ilang sandali. Kahit na hindi siya makapasok, maaari rin siyang tumayo sa may pasukan para masilip ang Dragon Commander. Kabanata 11 na isang hindi inaasahang pag-ikot. Sa pasukan ng maluho na seremonya, bumantong hininga si Luis, mukhang hindi ako pinapatawad ni Julia. Mabilis na sabi ni Betty, matigas lang ang ulo niya, at hindi pa nakakapagdesisyon. Huwag kang mag-alala, Luis.
Hahabulin ko ang walang kwentang bastos na iyan, si Alexander kapag natapos na ang seremonya. Malapit nang mauunawaan ni Yulia ang lahat kapag tumigil na siya sa pag-uudyok ng gulo. Dagdag pa ni Lincoln, mas malala pa si Alexander kaysa sa iyo, Louis. Hindi mo siya kailangan bilang karibal. At saka, pumayag lang si Yulia sa proposal niya dahil ang matandang hag na iyon ang nag-ayos ng kasal para sa kanya. Kung talagang mahal mo siya, pasensya ka na. Ang mga babae ay malambot sa loob. Tuwang-tuwa si Louis, marunong ka bang buhayin muli ang mga pangarap ng iba, sir? Kung mapapangasawa ko si Yulia, depende sa iyo ang lahat. Ang ganda, anak. Tumawa si Betty. Nakarating silang tatlo sa entrance nang magsalita sila. Ang pasukan ay puno ng mga tao na gustong makita kung ano ang nangyayari. Walang imbitasyon ang mga taong ito. Gayunpaman, pareho sila nang iniisip ni Lincoln dahil gusto niyang makita ang higit pa sa mundo. Siyempre, may mga media reporter na parang engranding seremonya iyon. Busy ang staff dahil kailangan nilang i-broadcast at i-report ang lahat ng nangyayari. Ang seremonya ay umabot sa kasukdulan nang ang lahat ay umungol sa pananibik, na sinundan ng mga shutter ng camera. Sumunod sina Lincoln at Betty sa likod ni Louis at nakaunat ang kanilang mga baywang na parang tumitingin sa mga taong may butas ng ilong. Ang mga tao ay tumitingin sa kanila na naiinggit, na nagpalaki ng kanilang ego. Mayroong dalawang hanay ng mga sundalo na may mga baril na nakatayo sa checkpoint. Inabot ni Lincoln ang mga imbitasyon sa mga auditor. Nang papasok na sila, iniunat ng auditor ang kanyang kamay at sumigaw, "Tumigil ka nga dyan." Ang mga imbitasyong ito ay peke, walang pagpasok. Nagulat si Louis. Imposible. Binili ko ang mga imbitasyon mula sa isang taong may malaking halaga ng pera. Kumunat ang noo ng auditor. Wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang mga ito, ang mga serial number ng mga imbitasyong ito ay hindi nakatala sa listahan. Umalis ka kaagad sa lugar na ito. Hindi naman malayo sa kanila si Yulia ng mga oras na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alexander, bakit parang may nangyayari sa pagitan ng tatay ko at ng auditor. Sinabi ko naman sa iyo na ang tatay at madrasta mo ay magkakagulo, hindi ba? Tumawa si Alexander, tara na at tingnan natin. Pagdating nila sa auditing office, narinig nilang sinigawan ni Louis ang auditor. Siguro nakalimutan mong i-record ang mga ito. Bakit namin pagtitisan ang pagkakamali mo? Hindi ba ito dapat ang trabaho mo? Kami ay mga bisita ng Dragon Commander, kayong lahat dito ay hindi kayang saktan kami. Oh, ganoon ba? Ngumisi ang auditor at pinunit ang mga imbitasyon. Nang malapit na silang magpaliwanag ni Louis, mayroon ng 20 sundalong nakapaligid sa kanila ng pabilog na may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo. How dare you forge ang imbitasyon ni Dragon Commander? Ngayon mamatay ka na. Bang! Parang bolt from the blue, nanlamig silang tatlo sa buong katawan. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpanday sa kanila? Malakas na tanong ng auditor. Halos mabasa ni Louis ang kanyang pantalon. Sa pagmamadali, tinuro niya si Lincoln at si Betty sa kasinabing, sila yon. Ihahatid daw nila ako sa seremonya. Inosente ako, sir. Wala talaga akong ideya. Ano ba? Halos lumuwa ng dugo sina Lincoln at Betty nang marinig siya. Nakakahiya na nahulog sila sa paghingi ng tawad ni Louis kanina. Gayunpaman, ngayong may nangyaring masama, sinisisi niya ang mga ito. Sa napakalaking krimen. Oo naman, walang makakapagpabago sa ugali ng iba. Malapit na silang mawalan ng buhay. Kinagat ni Betty ang kanyang mga ngipin at sumigaw sa galit, Louis. Bastos ka. Sumagot si Lincoln, Louis, maliwanag na ibinigay mo sa akin ang mga imbitasyong ito. Tinamaan ng kidlat si Yulia nang makita ang eksena. Kahit na si Betty ay palaging masama sa kanya, si Lincoln pa rin ang kanyang biolohikal na ama. Sa kritikal na sandali na iyon, sumugod siya sa auditor at sinabing, Sir, sigurado ako na ang peking imbitasyon ay kay Louis, at wala itong kinalaman sa aking mga magulang. Agad na sumigaw si Louis, how dare you put the blame on me just to excuse your parents? Ikaw.
Gustong paghiwalayin ni Yulia si Louis. Ngumuso si Alexander, anong biro? Ito talaga ang icing on the cake na maaari naming dumalo sa seremonya, ngayon ay mas mahusay na. Hindi ko naman kailangan ng imbitasyon para dumalo dito, di ba? Agad na sumigaw si Louis, Alexander. How dare you take this ceremony lightly? Hindi ka ba maaaring magpakita ng paggalang kay Dragon Commander? Sir, ininsulto niya si Dragon Commander. Pakiusap arestuhin siya. Namumugto ang mga mata ni Yulia, at halos mawalan ng malay. Sina Lincoln at Betty ay nalungkot. Si Louis ay isang dakot na dapat harapin. Not to mention ang presensya ni Alexander. Parehong gusto nilang mamatay sina Betty at Lincoln. Nang maisip ng lahat na arestuhin na si Alexander, biglang natigilan ng auditor at sumaludaw kay Alexander. Paumanhin, Mr. at Miss Sue. I mishandled the situation and let the lawbreakers. Hindi mo kasalanan, papasukin mo lang kami. Napatingin si Alexander kina Lincoln at Betty. Pagkatapos ay nagpatuloy, papasukin silang dalawa. Opo, Ginoo. Sagot ng auditor, at saka yumuko kina Lincoln at Betty. Sabi niya, clumsy ako kanina, patawarin mo ako. Ano? Kaya ba nilang pumasok ng ganoon lang? Hindi lang natulala sina Lincoln at Betty, pati ang mga taong nanunood sa eksena ay nataranta rin. Humingi rin ng paumanhin ang mga auditor na nag-utos sa mga sundalo na barilin sina Lincoln at Betty kanina. Ang biglang pagbabago ng atmosphere ay dahil sa presensya ni Alexander. Anong nangyari sa lalaking ito? Walang pakialam si Alexander. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, pumasok ka na at tingnan mo, Yulia. Nablangko silang tatlo, sinundan nila si Alexander na parang natutulog. Sinulyapan ng auditor si Louis at nag-utos, kunin ang taong ito at hintayin ang Dragon Commander na harapin ito. Namanhid ang ulo ni Louis, at nabasa ang kanyang pandiya. Sir, wala po akong kasalanan. I swear hindi peke ang invitation. Bang! Sinipa siya ng auditor ng malakas sa tiyan. Walang serial number sa imbitasyon, ibig sabihin, mali pa rin siya kung siya ang masisisi. Sino ang maaaring magdaos ng gayong engranding seremonya maliban sa Dragon Commander? Sino ang maglalakas loob na lumaban kapag gusto ng Dragon Commander na harapin ka? Sumunod kay Alexander ang pamilya ni Yulia at pumasok sa seremonya. Ang kapaligiran ay maluho dahil sila ay kat-anji tanging paa. Ang teatro ay napuno ng mga taong may mataas na katayuan. Magaan ang mga yapak nila. At para silang nakatapak sa mga ulap. Ilang sandali pa ay nag-react si Yulia. She asked Alexander in a trembling voice, Alexander, was everything you said liar? True. Hindi makapaniwalang tumingin sina Lincoln at Betty kay Alexander. Mahiwagang ngumiti si Alexander, malalaman mo kapag nagsimula na ang seremonya. Hindi naman sa gusto niyang sabihin, pero gusto niyang bigyan ng surpresa si Yulia nang mag-propose siya sa kanya. Kabanata 20 Bakit niya ako nagustuhan? Ang mahiwagang hitsura ni Alexander ay naging sanhi ng pag-iisip ni Lincoln at Betty. Siya ay isang taong maaaring dumalo sa seremonya ng disarming ng Dragon Commander sa pamamagitan lamang ng pagpapakita. At saka, dinala niya ang buong pamilya ni Yulia. Siya kaya si Dragon Commander. Hindi ito posible. Paano magkakagusto ang makapangyarihang Dragon Commander kay Yvonne? At ang kanyang buwanang sweldo ay $20,000 lamang. Ha? Alexander, paano ka nakapasok? May nagtatakang tanong. Napalingon silang apat at nakita nilang sina Charles at Yvonne iyon. Sumagot si Yvonne, bakit ka nagmamalasakit? Ngumisi si Yvonne, Yulia, hindi mo pa ba naiisip ang sitwasyon? Gustong mag-propose sa akin ni Dragon Commander. Ako ang magiging bida sa seremonyang ito. Sinasabi mo sa akin na wala akong kinalaman kapag pumasok ka sa aking seremonya. Kumunot ang noo ni Alexander. Nagdedelusyon ka pa rin ba, Yvonne? Di ba sabi mo pupunta kayong dalawa sa seremonya para magsilbi bilang waiter? Agad na naglabas ng galit si Yvonne. Paano mo ako pinapahiya ng ganito, Alexander? Pinatay ko kayong lahat nang mag-propose sa akin si Dragon Commander. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lincoln at Betty.
Si Yvonne ay magiging fiancé ni Dragon Commander. At kahit na may disenteng background si Alexander, hinding-hindi siya makakalaban sa Dragon Commander. He was wishing for death if he dared to offend Yvonne. Huminto ang musika. Pagkatapos ay binuksan ang mga ilaw sa entablado. Magandang umaga sa lahat. Isang lalaking nakauniporme ng militar ang pumunta sa entablado. Ang kapaligiran ay pin drop na tahimik. Tinapunan ni Yvonne ng mapanuksong tingin si Yvonne. Malapit nang mag-propose sa akin si Dragon Commander. Maghintay lang. Namutla ang mukha ni Yulia. Sinama ng tingin ni Alexander si Yvonne. Nagpatuloy ang lalaking nakauniporme, ang seremonyang ito ay naging posible dahil sa proteksyon ng Diyos. Nangangahulugan ito na nakamit ng Dragon Commander ang buhay, kalayaan, at paghahangad ng kaligayahan, at bumalik. Gayunpaman, ang Dragon Commander ay isang hamak na tao at hindi gusto ang anumang magarbong bagay. Sa makatuwid, hindi siya sasali sa iba't ibang mga pamamaraan sa panahon ng seremonya. Tumango ang lahat ng naruroon. Sila ay mga tao lamang. Paano nila siya makikita kahit kailan nila gusto? Higit pa rito, ang kaligtasan ng Dragon Commander ay may kaugnayan sa digmaan, noong naitatag ang bansa. Sa kanila, isang malaking karangalan na ang makasali sa seremonya. Idinagdag ng lalaking nakauniporme, gayunpaman, nagpasya si Dragon Commander na kunin ang pagkakataong ito para mag-propose sa babaeng gusto niya. Bago umakyat ang Dragon Commander sa entablado, sa ngalan ng lahat ng aking mga nasasakupan, nag-aalok ako ng regalo sa kasal kay Mrs. Dragon. Commander, ano? Magpapakita ba si Dragon Commander? Agad na nakuha ng mga taong naruroon ang mahahalagang impormasyon. Tuwang-tuwa sila at mariing nagpalakpakan. Nang mahina ang boses ng lalaking nakauniporme, lumabas ang dalawang babaeng regiment na nakauniporme at nakaglove. Mayroon silang magandang inukit na mga tray sa kanilang mga kamay. May mga land deeds, real estate certificates, luxury car keys, at priceless na alahas sa papag. Sa pangunguna ng mga lalaking nakauniporme, dahan-daang naglakad ang mga babaeng core patungo kina Yvonne at Yulia. Nakatayo silang dalawa ng sobrang lapit dahil sa usapan nila kanina. Napaluha si Yvonne sa kaligayahan ng makitang papalapit ang lalaking nakauniporme, si Yulia naman, namutla ang mukha at nadurog ang puso. Sa sandaling ay propose si Yvonne, ito na ang simula ng trahedya ng kanyang pamilya. Hindi niya namamalayan na napaatras siya ng ilang hakbang palayo kay Yvonne. Hinawakan ni Alexander ang braso niya at sinabing, huwag kang gagalaw, tumayo ka lang dito. Gusto siyang sagasaan ni Yvonne gamit ang kanyang mga takong. Naisip ba niya na hindi siya napahiya? Nang makalapit sa kanila ang lalaking nakauniporme ay agad itong huminto at sumaludo. Hipag, mangyaring tanggapin ang mga pagpapala ng lahat sa iyo at sa Dragon Commander. Ito ay isang seremonya ng kasal, at ito rin ang dowry na inaalok namin sa iyo sa ngalan ng Dragon Commander. Tuwang-tuwang tinakpan ni Yvonne ang kanyang bibig at sinabi sa nanginginig na boses, sige. Tatanggapin ko. Kumunot ang noo ng lalaking nakauniporme, ano bang problema mo? Natigilan si Yvonne. Ha? Tinulak siya ng lalaking nakauniporme, umalis ka, hindi ka karapat-dapat na tumabi sa hipag natin. Boom! Nagulo ang utak ni Yvonne. Ang babaeng pinili ng Dragon Commander ay hindi siya. You don't deserve to stand beside our sister-in-law. Si Yulia lang ang nakatayo sa tabi niya. So, nag-propose si Dragon Commander kay Yulia. Boom! Nais ni Yvonne na mamatay sa lugar pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Natigilan si Yulia. Nabaling man ang tingin sa kanya ng lalaking nakauniporme ay hindi siya makapaniwala. Hipag, mangyaring tanggapin ang kagustuhan ng libu-libong sundalo. 10 luxury villa. 20 mamahaling sasakyan. 100 ektarya ng homestead sa silangang suburb. 10 yate. At 100 piraso ng alahas. Makapal ang kapaligiran. Gaya ng inaasahan kay Dragon Commander, sapat na ang dote para sa panukala para mabili ang kalahati ng lungsod. Marahas na tumibok ang puso ni Yvonne. Ako ba ang kinakausap mo? Sir.
Takot na takot ang lalaking nakauniporme kaya napayuko siya ng nagmamadali. Ate, ako ang nasasakupan ng Dragon Commander, ako si Yvonne. Porter, maaari mo akong tawaging Yvonne. Natigilan si Yvonne. Nagpo-propose si Dragon Commander sa kanya. Bagamat Su ang kanyang apelyido, nabuntis siya bago ikinasal at nagkaroon ng isang anak na babae, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Bumagsak si Lincoln sa lupa, tinakto niya ng kanyang mga kamay ang kanyang puso. Masakit ang ekspresyon niya. Inaatake siya sa puso. Ang kanyang anak na babae ang ipinapanukala ni Dragon Commander. Napakagandang turn of events. Nakakapanabik. Mabilis siyang niresuscitate ni Alexander gamit ang isang espesyal na pamamaraan para maibsan ang presyon sa kanyang puso. Paano mapangalagaan ni Betty si Lincoln? Hindi niya maalis ang tingin sa mga mayayamang regalo sa kamay ng babaeng sundalo. Puno ng excitement ang mga mata niya. Commander ng Dragon. Ito si Dragon Commander. Sesabog na si Yulia. Nangangahulugan ito na siya at si Lincoln ay magtamasa ng kaluwalhatian at kayamanan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Bilasan mo at tanggapin ang proposal ng Dragon Commander, Yulia. Hinikayat ni Betty si Yulia dahil natatakot siyang may makagambala sa kanila. Kinagat ni Yvonne ang kanyang labi at tumangging magpahayag ng kanyang nararamdaman. Nagsimulang pagpawisan ang mga palad ni Alexander. Iniharap ng lalaking nakauniporme ang kahon na puno ng alahas kay Yulia. Akala ng lahat ay matatanggap agad ito ni Yvonne. Gayunpaman, nagpasya si Yulia na magsalita ng biglaan. Hindi pa kami nagkikita ni Dragon Commander. Kung gayon, paano siya magkakaroon ng damdamin para sa akin?